May bago tayong repair na speaker. Ayan. Depende sa anggulo ng... So, ayos. Bagong phone, bagong dust cap, bagong voice coil. May tanong sa atin. Nagbasa kasi ako ng mga comment sa dito sa Facebook, sa YouTube natin. Yung tanong dito ay, ayun, sabi niya, ito, sagutin muna natin yung ibig sabihin ko sir, yung dalawang channel pala, A at B, pagsamahin nakikita. Bridge din yun tawag, yung pagsasamahin yung dalawang Hindi po A or B yung channel. Kung power amplifier pwede, pero kadalasan sa mga integrated ay speaker system A, speaker system B. Sa left and right talaga yung channeling sa integrated. Pero sa power amp, channel A, channel B. Nagkakaroon minsan ng confusion diyan kasi bakit ka na lang kasi hindi ginawang standardize yung pagcha-channel ng amplifier, kaya maraming mga casual na sound owner, sound user na nalilito at nagkakamali sa setup nila. So ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi naman tungkol sa channeling, kundi sa speaker connection sa amplifier. Yun ang pag-uusapan natin. Ang tanong kasi ay ganito, ano ba daw ang maganda sa amplifier na ikakabit na speaker? Uh, 4 ohms na speaker or 8 ohms na speaker? So lagi yan tanong mga boss. Ngayon sasagutin na natin yan. Take note, meron ding mga speaker system na naka 6 ohms, lalo na sa mga component o audio video receiver sa mga high-end, sa mga branded, parang ganito. Natin yung camera natin. I-harap natin. Katulad yan, mapapansin nyo yung Pioneer na yan ay 100 watts, 6 ohms. So marami, pero dahil ba't yung camera? Dahil tawag dito, kadalasan sa gamit natin ay 8 ohms at saka 4 ohms. Ano ba yung maganda dyan? Siguro mga boss, kailangan alamin din natin kung hanggang saan yung kaya ng ating amplifier. So, iba-iba yung range or capacity ng amplifier. May mga amplifier na kaya between 4 ohms to 8 ohms. Meron naman mga amplifier na 8 ohms lang. Meron din mga amplifier na 16 ohms lang. Meron mga amplifier na hanggang 1 ohms kaya niya. Ano ba yung mga amplifier na hanggang 1 ohms kaya niya? Grabe yun, halos parang shorted na yun mga boss. Madalas yun, yung mga 1 ohms na yan na amplifier ay sa mga car amplifier yan. Madalas kayo makikita yan na minsan 2 ohms, 1 ohms kaya niya. Sa bridge pa kaya niya pa. I-bridge mo pa yung So sa mga car amp yan. Saan naman yung mga 16 ohms? Kadalasan yan dati sa mga tube amplifier o sa mga vintage, meron ganon. Yung mga 6 ohms naman sa mga component, meron. So pagitan ng 4 at saka meron kasing nangyayari na kapag 8 ohms ang kinabit mo, sobrang kumbaga medyo malamya yung tunog. Tapos pag 4 ohms naman ang kinabit mo, magandang tunog, magandang sipa, mabilis naman uminit yung amplifier. Kaya na-design siguro, ito hula ko lang. Kaya siguro mayroong 6 ohms sa sakto lang. Hindi malamya, hindi naman mag-overheat sa amplifier. Siguro, yun, mayroong ganun. Pero pag-usapan natin yung 4 ohms at saka 8 ohms kasi yun talaga yung pinakamadalas. At saka yung 4 ohms hanggang 8 ohms na range ng impedance sa amplifier ay very common yan. Lalo na marami sa atin ang gumagamit ng mga galing China na amplifier. Marami yan, yung mga integrated amplifier ngayon, nakalat. Example, yung 5 auto. 5 auto ay kaya ng 4 ohms, kaya ng 8 ohms. Kaya walang problema yan. Mapapansin nyo lang, huwag na tayo mag-technical. Ipapaliwanag lang natin sa lingwahe na mas marami yung makakaintindi. Mapapansin nyo lang kapag sinubukan nyo yan. Kapag naka 4 ohms ka,
mas malakas yung tunog kumpara dun sa naka 8 ohms ka. Mapapansin nyo yan, mga boss. Sa madaling sabi, kapag naka 8 ohms ka kasi, mababa yung demand niya sa load. So, hindi siya gaanong Ganito na lang, sa lingwahe na mas mabilis pa maintindihan. Kapag naka 8 ohms ka, kung ikukumpara natin sa motor, mahina yung konsumo ng gasolina. Kapag naka 4 ohms ka, mas mabilis masunog yung gasolina. Parang ganon sa motor. Mas mabilis masunog ang gasolina, mas mabilis ang takbo. Matipid sa gasolina, mahina ang takbo. Parang ganon. 8 ohms, matipid sa gasolina, mahina ang takbo. Pero hindi naman lahat, mga boss. Pero kung akong tatanungin, personal point of view at saka opinion as a electronics technician, mas gugustuhin kong 8 ohms ang gamitin ng customer. Hindi naman gaanong malakas ang demand sa power, pero safe na safe siya kung safety yung pag-uusapan natin. Ngayon, kung may alam ka sa may alam ka sa electronics at nakakaintindi ka ng sa sounds, pwede ka mag 4 ohms as long as kaya ng amplifier mo. Pero pag naka 4 ohms ka, ang pinakamaganda dyan, tutukan mo ng extra pan para hindi mag-overheat. At kailangan, kung naka 4 ohms ka, kailangan maganda yung setup mo. Walang depekto yung mga speaker mo. Walang mga ganito na sumayad. Kung mapapansin nyo to, yan o, may sayad. So pag may sayad dyan, mag-short na yan, magbabago na yung impedance niyan o yung sabihin na natin DC resistance niya na 4 ohms. Kung naka 4 ohms ka, kung bumawas yan 2 ohms, bababa pa ng husto, pwede mong ma-damage yung Pero kung maingat ka, okay lang naman, mga boss. Kung marunong ka at saka maganda yung equipment mo, maganda yung speaker mo, walang problema yon. Mas-safe nga lang ang at least kahit magka-problema ng ganito yung sa 8 ohms, magkaroon ng sayad, bumaba man ng yung impedance, hindi gaanong masisira yung amplifier. So sana nakukuha nyo yung punto ko. Pinaka-safe ang 8 ohms, pero medyo sakto lang yung tunugan. Kung gusto mong extra pa na malakas, mag 4 ohms ka kasi mas mababa yung impedance, mas malaki yung power na hinihingi niya. Yung current flow niya na tinatawag, current flow. Mabubulol ako. Mas malaki yung higop niya kapag 4 ohms kumpara sa 8 ohms. Kumbaga, pag 8 ohms, isang dakot lang o kaya isang kutsara lang. Pag 4 ohms, kunyari, anong tawag dito? Sandok. Kumpara mo yung kutsara sa sandok, parang ganon. So, naubusan na tayo ng mga term na gagamitin para hindi maging technical kasi hindi lahat ng viewers natin ay electronics technician o nakakaintindi. Meron namang mga ordinary lang na hindi talaga nakakaalam ng mga kaya kailangan natin ipaliwanag sa mga ganong paraan para mas marami yung nakakaintindi. Ngayon, kung may mga kakilala tayo dyan or mga kaibigan tayo dyan, viewers na technician na magaling mag-explain, i-post nyo lang dyan sa comment para sa kaalaman din ng na mga viewers natin para madagdagan pa ng So ginagawa natin dito, ang explanation ay hindi technical, in layman's term, para mapalawak natin yung reach ng makakaunawa ng mensaheng pinapaabot natin o yung kung ano yung purpose ng video na to. Either 8 ohms o 4 ohms, basta walang problema, safe ang gamit, mga boss. Medyo mas prone lang talaga sa or mas madaling uminit kapag naka 4 ohms ka. Pero na lang kung mag-design ka ng amplifier na specifically naka-build siya for 4 ohms load, mga boss. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay mga ready-made amplifier, yung mga China amplifier na mga nabibili natin, ay kung safety ang pag-uusapan, stick tayo sa 8 ohms. Huwag na kayong ngayon kung hindi kayo kontento sa tunog, kasi diyan talaga nagkakanda loko-loko yung sounds natin eh. Yung yung hindi tayo makontento, doon talaga nasisira yung sounds natin kasi parang nakukulangan pa, magdadagdag ng speaker, tutunog.
Tapos hindi natin namamalayan, unti-unti na palang pinapatay natin yung sounds natin. Unti-unti nating binabawian siya ng buhay. So hanggang dito lang mga boss at paalam sa susunod na video ulit.